Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:03. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May nga mga kaibigan, welcome sa edisyon o Monday edisyon, January 19, 2026 sa programa Balita Issue Kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Temporary ako nga inyong mga incorporated for this edition sa aton sa iyang pagpangalagad talos kay JP Hervas, regular ninyong anchor sa sining programa. Sa ato sa iyang pagpangalagad mga kabiyanan, mangin kaupod naton ang isa sa mga opisyal sang Iloilo Province, si Miss Auline Yunsin. Hepe ni siya sa Local Economic Development and Investment Promotion Center o kung LEDIP Center sa probinsya sa Iloilo. Ang dinagyang sa ini sa mga ginabantayan natin mga kabiyanan, particular sa highlights that would be on January 24 and 25. Medyo may naglain lang subong iyang pagsaulog sa o kung pag-celebrar sining dinagyang 2026 diri sa siyudad sang Iloilo, bangod man sang pila ka mga gindesisyonan sang IFFI mga kabiyanan, which ang isa sa mga tatlo ka stage ang Iloilo Sports Complex kag sang unayan dira sa ang stage area number 2 sa bahin sang Iloilo Provincial Capital. And dito mga kabiyanan sa bahin sang sports complex, nag-prepare man diri ang provincial government sang ila sa iyang mga pagpanghanda may ara sang food fest gidman gihapon sa bahin sang Iloilo Provincial Capital. So hibalo nato nina, nakita naton kahagabi sabi sa paglabay sa bahin sang
Casa Real, no? Sang Casa Real may mga gina-form na to ng mga warriors, no? Naka-lights. Ginapasiga kada gabi mga kabyanan kung maglabay ikaw sa may Iloilo Provincial Capital. Kagapon ang highlights man sa sining ati-atihan festival sa bahin sang Kalibo Aklan mga kabyanan ang aton sa niya pag-monitor man, no? Madamo gihapon nagadugok sa sining selebrasyon sa bahin sang Kalibo Aklan. May mga nagapanata gid, no? Nga bisan ano kalayo magapadulong gid sa Kalibo para lang gid magsimba para kay Senyor Santo Niño. And sa siningabahin mga kabyanan ng ato sa niya pag tingwa, no, na makakontak kita sa bahin sang Iloilo Provincial Government sa ila siniya nga pag celebrar mga kabyanan sang kung pagpreparar sang dinagyang 2026 Food Festival sa bahin sang Iloilo. Ang ato siniya nga hibalo sa mga ano ang dapat na hinuon mga kabyanan. Ang ato ng kabyanan sang aton nga paghimo sang pagkuha sa mga pinakauliman nga update sa bahin sa pagbisita diri ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang amo iya nga pagkuha daton sa mga senaryo kung sa bahin sang Negros Occidental, sa bahin man sang Antique nga kung sa diin may mga helikoton nga paggatambungan ang presidente kag no less than the secretary man, no, sa Department of Public Works and Highways si Secretary Vince Dizon ang magapadulong o kung actually ari na siya, no, dito sa siyudad sa Iloilo sa pag-inspeksyon kag site visit sa mga infrastructure projects, particular ang aganan flyover kag ang Sunset Boulevard mga kabyanan. Ay, Diyos ko. Okay, so kung nana na nga ito sa niya nga dinapit mga kabyanan, si Auline C. sa Iloilo Provincial Government, lego check bi kung nana na nga ito sa niya nga dinapit, bayan Zoom kita mga kabyanan, ginatunguan naton nga makakuha sang update, no, sa bahin sa Iloilo Provincial Capital para nga update ba kita sang aton sa niya nga kung diin kita makadto by Saturday and Sunday kay subong January 19 kita, and ang pagpanghanda man naton for aton sining kalantuan kay different areas may mga ara sang food festival sa bahin man sang Mandurriao, diri sa city proper, particular man sa La Paz area, no. So ang ato sini nga pagkuha sang mga update preparasyon sang o kun pagpanghanda man sang Iloilo Provincial Government sa bahin sining dinagyang food festival sa Kapitolyo Provincial. Yada siya sa atong nga line via Zoom kita, and nagapasalamat kita, no, kay Miss Auline sa iya siniya nga pag-acceptar sa ato sining invitation. Miss Auline, good morning. Good morning, Miss Bing. Good morning sa tanan nga palamati nga nagapalamati sa aton diri sa Radyo Pilipinas. And inaabi-abi ko gid, no, take this opportunity na lang, Ma'am Bing, no, to invite everyone sa aton fun foodie friendly Iloilo nga food festival na may theme a green, grateful and growing province of Iloilo, no. Sila sini na January 22 to 25.
no, sa diri sa Maliloni Streets and Corner General Luna and Maliloni Streets diri sa aton sa provincial government of Iloilo. Yes, actually, ang Dinagyang Food Fest sa Provincial Capital, isa sa mga atraksyon sa Dinagyang Festival, sa celebration nato, no, sa Dinagyang Festival. So, 22 to 25 ang ining food fest. May anong kinaiya o kinalain sa subong sa pagtanghanda ninyo comparing other years, no, nagbigad Miss Au? As Miss Bing, gin-highlight na mong subong, no, ang aton nga slow food community. Kaupod natin diri ang aton nga Provincial Culture, Arts, Heritage and Tourism Office, no, giimbitar natin ang aton nga slow food community sa municipalities of Bingawan, Kalinog, Yag-Aw, Tubawan, Ahoy, Maasin, kag may ari man diri sa syudad sa Iloilo, no. Kag may mga featured dishes sila nga lutuon, no. So we will be highlighting ang aton nga mga pagkaon diri sa province of Iloilo, no, sa aton nga food festival sa 4 nga adlaw. And sa mga nagbigad may mga ara sa may banda. And ginhantang sagwa, di ba? Out of the premises na sang provincial capital sa Dalan, no? So ano ang plastada naman this time? Wala naman kita gihapon sa mga banda, no? Ang aton nga stage subong, kung madumduman natin ang aton nga judging area number 2 bala diri sa provincial capital, ginukupay na sa subong sa stage natin for the band. And ang aton nga food festival, although the same number of merchants lang siya, ginuban natin siya nga letter L. So, Corner, General Luna, and Maliloni Streets, ang muna ang aton nga mga gin-occupy ng mga streets, no? Ang food festival natin, may ara kita sa 50 ka mga kiosks, no? Kaupo na dira ang pulo nga ara sa slow food community. So, pila ka mga stalls ang ipahantang liwat Miss Au? Ang mga stalls natin ipahamtang sa may Maliloni Streets kag Corner General Luna. No, so nag-letter L siya kay ara dira ang aton nga stage. And ang banda natin may ara kita, no, sa first day hasta sa Sunday, no, sa highlights ng aton nga Dinagyang Festival. So gina-showcase namon actually ang among sila diri si Dr. nagakambagid siya, no, nga dapat ang aton nga fun foodie friendly Iloilo ang i-showcase natin sa sining event. Henceforth, ang aton nga slow food community ang magiging ara sa forefront sa aton nga celebration sa sining Dinagyang Festival, Miss B. More or less mga pila ka mga stalls ang naghambal nga mag-join. I'm sorry, pila ka mga stalls? Oo, pila ka bilog ang mga kiosk nga ipahamtang. Yes. May ara kita 50, no? Tulo sina dira among ara sa aton nga slow food community, and the rest coming from all over the province of Iloilo and the city man. So, mga showcase to ang mga pagkaon, for example, sa Kabatuan, no? Gimbal, for example, mga iban pa nga mga nag-commit to join sa sining food fest. Yes, Miss Bing, ara din kita sa mga i-showcase sa ato ng mga kabanwanganan, no? Ara dira si Bingawan, si Kalinog, Yag-Aw, Tigbawan, Ahoy, Iloilo City, Maasin. So, muna ang mga pagkaon nila, no? Just to entice everyone, ara sila, may mga tinuon kita, may mga linabugan na manok, may patutin, may binayabsan na baboy, may chicken, of course, ang adobo natin, hindi madula, no? And the KBL, may ara man kita limutik na labog and inubarang manok, kag madamo pa, no? Nga gusto natin ipatilaw sa aton nga mga tourists, local and foreign alike, nga magakari diri sa aton sa provincial capital area. And sa band na mention mo, may pila ka banda ang nag-perform dira sa Capitol? Actually, kada gabi may 2 ka bands, no, every night. Pero di lang po sure kung sino sila, but for local bands, no. So for 4 nights may ara kita 2 bands per night.
sa kadagapi nga magahatag sa aton sang kasadya no kag kalipay entertainment para sa aton nga mga tumalanaw kag mga naga-join kag nagatanyapon sa aton nga food festival. So, meaning ang compound sa Kapitolyo will be open for those na magasulod. Yes, actually, ma'am, luwas na gali, ang aton nga lights, if you notice, kundi sa December, candyland team kita. Yes. So, boom, ang aton nga General Services Office, no, sa direksyon ni Gov Toto, ipasigaho na naman natin ang mga lights natin dito sa provincial government, carrying the theme man dito natin sa Dinagyang Festival. So, ano ba na isa ka-attraction natin na Miss Bing? And open ang habang mo kaina to January 22 mag-start ng food festival. Pero magabukas inyo kung ano oras sila siguro mag-serve sa mga pagkaon, Miss Au. So kita 5 o'clock sa hapon onwards no hasta 12 midnight ina siya sa Thursday and Friday. And then Saturday and Sunday, may ara na kita sang lunch, no? Until dinner and until 12 midnight sa weekends, Miss Tim. Yes. So, may gina-expect ka tawag ni daw target nga ma-income for this 4 days nga 4 days nga food fest, Miss Au. Wala man, no? Kay TM din sila, ang tanan nila nga, what to call this, income, nagasulod man ni tanan sa ato nga NSMEs nga ma-join, no? Si provincial government, ang isang una, nag-organize give, no? Sini nga kahiwatan, no? Kay una bes gusto man sa mga tao sa Capitol na mag-join man, no? Kag may ara man sang food festival man dili, and then we open it to the public. So, wala man din kami, no? Because ini nga event in-organize si Gov Toto para sa atong mga MSME. So, wala man kita income na dili ginapaabot dili sa provincial government, except of course kung ano ang nakasaad sa aton nga revenue code na para sa aton nga mga ginabayadan sa aton nga mga MSNPs. Amo lang man na, Miss Pin. So meaning all set na, bisan pa 19 pa lang kita, all set na for the food fest, Miss Au? Yes, we are all set. We are very much excited to showcase what we have in the province of Iloilo, and we are inviting everyone as well on the 22nd, no? Please do come sa around 5 in the afternoon onwards, no? To visit the province of Iloilo, the provincial capital, the new lights that we will be having, and showcase of the food, the slow food community that we will impart in these festivities until Sunday, no? January 25, Miss Wing. Yes, so okay, basta food fest dira gid kami na sa Capitol, no? Nami ang gusto sa Capitolyo media kon dinagyang. Thank you very much, Miss Au. Natanes kung may ala ka padugang or anything, wala ka na pamangkot? Idol. Wala naman. So far, Miss Bing, kung nanugin man, we can always, we invite you as well, no, during the opening, atin ng mga press, no, to also come and witness, because also on the opening day, i-showcase ni Gov, no, ang mga programs natin for the Fund for Defending Iloilo, ang atin ang hiyang Executive Order 168, no, ang turista sa barangay, no. The projects that we have, we will be launching those and informing the public, no, on during our opening day of the food festival sa 22nd, alas 5 sa hapon, Miss Bing. Yes, Miss Au, thank you gid sa imong mga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Mag-enjoy kita sa food fest, no? Sidelights sa mga pagtanaw naton sa mga highlights on the 24th and 25th, no? Ang dinagyang sa Kabanwahanan kag ang dinagyang Prides Contest, Miss Au. Yes, Miss Bing, thank you so much for this opportunity to also invite everyone on the food festival event of the Iloilo Provincial Capital to the leadership of Gov Toto Defensor. Thank you, Miss Bing, and good morning. Yes, good morning. Nabatian ng kabiyanan si Miss Auline C, no, sa Lidip Center sa Provincial
government no sa iya sini nga paghatag sa aton sang update pagpanghanda preparasyon sang food fest no sa bahin sang Iloilo Provincial Capital. Ina pa niya ang ginapadulungan gid no sa una iping lang na ang stage sang stage 2 no sang pag-perform sa mga tribo but subong dito na sa Iloilo Provincia Iloilo Sports Complex pero di nagapabilang gihapon ang Food Fest no kay di kadamo sa mga bisita, turista, mga local and foreign tourists nga nagapadulong sa syudad sa pag-witness man sang dinagyang kag syempre pa magatilaw sa aton sa iya pagkaon no gastronomy city no creative city ang syudad sang Iloilo sang UNESCO mga kaabyanan pero gina-offer na ang kabugusan ng Western Visayas nga mangin gastronomy city na ang bilog ng Western Visayas. Sa ato sa iyang pagkuha mga kabayanan sa update kay ina na mention naton ang pagbisita ni Secretary Vince Dizon diri sa siyudad sang Iloilo ang pagtan-aw niya, pag-assess o pag-inspeksyon sa sining Aganan flyover sa atong linya si Janelle Baclay si Janelle no nagkadto sa bahin sang pagabisitahan o site nga ginbisitahan ni Secretary Dizon. I don't know kung naara na siya o kung later on pa no. So ibalik naton ang situational report from Janelle Baclay no ang iya sa iyang pagdulong sa aton sang mga pinakaluhian ng tipo nga mga balita. Jen, good morning. Yes, good morning. Nabunod ko lagi nakabot si Secretary Dizon no diri sa Aganan flyover kaupo si RD Fruto. Kaya nagsanay kami di sa mo. Kaya naglatabo kami di sa may idalong isang Aganan flyover. Ano ka panao ka sa Secretary Dizon? Medyo mainit-init ang simple dari mambing, no? Nagadinalakan kami dito sa may, sa may crossing. Tapos yung mga katapos sa media. Anyway, tikin-anunsyo ni Secretary Dizon last week na tayo na nagkikagtapuson in 2026 ang Aganan flyover. So, muna personal yung ginagin katuan para nga ma-inspect no makitaan kung ang present status sa siniya nga proyekto. Ito good news gid ni sa aton sini nga mga kauturan nga Ilonggo, especially sa mga motorista nga nag-aaki diri sa may bahin sa Aganan flyover Bombay. So nakaara na gaman siya dyan sa Aganan? Yes. Ara siya. Ay ano ko na ibutang ko ang audio kung makakuha kita audio dali lang kita. Sige. Okay, namigid, no? Kung mabatian ko na naman ginhambal. Kay Balanta. Kulay sa bawat direction. Kung meron ka ng boost dito, mag-jump cut mo pa rin. We have not started any jet cut. Meron ko tayo dalawa. Yeah, 7 and 8 Saan ba? Ito kung nakaka-active din sa ako mula sir. Ito number 6 pa. Ito 5, 6, 7. 10 meters ang sa 7. Okay. Jen, nagkakating off. It's home. Jen, nagkakating off siya, Jen. Si Photo kag si Secretary Dizon no ginapamangkot ni Secretary Dizon si RT Photo arang dugang nga payat 17 meters. Yes. Ano na 20 ka ba? Yes, sir, 28. Jen, hindi hindi mabasahan maayo Jen ang iya sini iya nga pag inistoryahan ay
Pero sa nakita mo sa reaction mo dyan, kung satisfy siya o kung nag-kurisong si Secretary? Ano yung because I know that pinantin ko na it's from the round talaga. At ito yung initial campaign kasi pinatap ko talaga budget campaign. As there a way to test it? Pwede na tayo mag-notice. Kasi Hindi ka na-jet yata to. Hindi ba? The meaning yung na-jet yata is a way to test ano lang po ba yun sa wala pang date. Wala pang date. Wala pang date. So how many are we gonna go? 23 years. We have 21 years. Yes, Jen? Daw hindi man nami ang aton siniyang audio. Tapos isa ni Secretary Dizon kay Engineer Photo Mambik. So, assuming Hindi siya ma-pick up dyan sang ano dyan. Hindi siya ma-pick up sang imong phone ang ano bala ano klaro nga audio dyan. okay, kaya nakabilis natin matapos to. Original service, nilog March 2027. Before the end. Parang Christmas gift natin. Okay, nabatian si Janelle, no? Ang iya siniya nga pagtutok gid sa bahin sang pag inistoryahanay, no? Question and answer ni with the DPWH Region 6 with the Secretary Dizon. Jen? Yes, mambing pamatihan natin ng dugang apayag ni Secretary. Kung approach na, hindi pa pumunta. Pero kung there's no reason why we cannot do the approaches the shooting game. Yung approaches, wala tayong problema po. So, ang gawin natin muna, you finish the approaches na habang testing natin na approach. Para once na assuming all good, then she's satisfied. Kasi gusto dapat para Okay, Jen? Ano lang ko later on, no? Ang wrap up mo lang siguro Jen, Anay, and I know masako siya, may ara pa siya kaduan nga site Jen? Yes, Mambing. Hello? Yes, Mambing. Oo, may site pa siyang kaduan, no? Ang Sunset Boulevard. Yes, sa kami Mambing after the no, makadto siya sa Sunset Boulevard. Ang ginaitorias po ni Secretary Vince Dizon, ginapasiktor si DPW's director kung ano ang chances nga matapos man before the year ends 2026 ang iniaga ng flyover. So, initially sa nabatian natin nga daw confident man natin si DPW's Region 6 na matapos o nahuman ni within the year kaya ang term na rin yun ni Secretary Vince Dizon na ito the early Christmas gift ini para sa aton mga ilunggo pananglit na matapos ini siya no within the year Mambing. Wow, ano gani panawag basi bala mag-commit si director Fruto da karon hindi naman tapos. So tani na si President Marcos ang nag-ambal. Kaya mo na personally, naging katuan gid niya to assess ari do galakat kami. Halin sa may nautod nga bahin sa flyover. Pero sa good news ini sa aton sini mga kauturan, nga nagasulat-sulat. Kung saan mo din man kay after the official announcement last week, may personal visit subong. Kaya rin gano'n, nag-istorya sa mga motorista, diba? Dili sa mga traffic, ito sa mga Nagkorisong siya dyan? Ha? Nagkorisong siya, nag-augtas, anong mga expression ni Secretary? Kung ako mag-describe ko, ang mga gyapon ng kagapon, magbiga. Wala man gisang any reaction
ilalagin po sektor, ilalagin si Director Fruto. Engineer Arfuto nga tapos ang gini kaya mo rin sugo sa presidente. So, commitment man ni Engineer Fruto, bali, nag-thumbs up siya? Nag-commit siya? Oo. So, ano na, no? Initially, ang ilang na ginambal na priority yun eh. Pagka sa person DPWH, kumpiyansa man sila na matigayon na ma-deliver before the year ends, kasi nagsaw nila na maagang panaspero nila sa mga ilonggo. So, basta yun, before December, ang ilagin na target. Mabalaan natin ni Karen, no? Kung ano ang mga lugar ng mga case. Nagpasilong lang gigawa sa Secretary kayo natabot sa sa tabot. Araw na nagsuko na ito dito kayang ang ilang na pwesto naman. Sa Aganan Flyover, din ka mo nakapwesto dyan sa Dalong? Ari ka sa Dalong? Sa budget writing mo. Oo. So, ito na naman. Ano na nga ba? So, medyo public, there is an intersection. Yes. So, kung ano ka ng Bijen, kung pila pa ka length, ako ng Kalabaon, sang i-install o kung i-paobrahon na subpon dyan. Lawag nyo naman din. Mga gurus, kung ito lang about 800 meters, diba? Mga tira-tira. From, aling gisagin ng pusahan. Araw na matiyan natin si Pagdang Mapahayat niya. Yung secretary, matiyan na siya. Kaya gawin lang po siya. Starting this year, kailangan yung mga matagal ng mga project na unfinished. Na ganito na, yung 4 years na ito nga. 4 years ago. 4 years. 4 years, 22, 20, bakit na? So, mag-appreciate ng ganito, ideas ng ganito, once and for all, tapusin na natin. So, ito ang directive ni PPM. Alam ko rin ang country, project na matagal ng Aganan Flyover na matagal ng walang nangyayari, hindi na tapos, tapusin na natin. Pero, para sa akin, ang pinaka-importante, safety. Nandiyan na, nakita natin yung problema sa UNCA na umilipod mayroong suspensya na yung problema sa UNCA, ganun din ang problema dito. So, para sa akin, kailangan natin tapusin ito ng mabilis, pero we have to make sure na safe. Kaya hindi natin ipag-promise serving safety. At saka yung buhay ng mga kababayan natin ito. Ayaw natin mag-compromise. Ngayon, mayroong initial na plan na in-propose. Yan ay tapos ng exit na tapos yung plano last year. Ngayon, kumbaga parang doktor, hihingin muna ako ng second opinion. Okay? Preferably, I will ask the Undersecretary Esquivel na kumuha tayo ng foreign consultant na magbibigay ng second opinion. Pag inalis, sure din naman ang ginawa ng solusyon sa UNCA na mukha naman okay kasi 1 year na yung UNCA na hindi naman sa ganito ba. And pretty much safe na yun. Pero still, hindi naman gumawa tayo ng second. Kaya hindi naman matagal, one up. Hello, Manding? Hello, Manding? Yes, so after... Kumusta ang audio ni Secretary Dizon, pati Omar? So sa iya, sino nga pahayag dyan na daw kampante mo siya? Na makumit man si Director Fruto? Engineer Fruto? So actually, ang nakamuno si Secretary Dizon na sa pagpadasig sa pag-reach siya sa target na natapos, ang importante sa gyapon, priority safety.
ang safety sa mga motorista diri, no? So hindi lamang sa pagpadayon sa proyekto kundi ang safety no diri sang mga motorista nga nag-aagi, no? Kada kampante mo naton sini nga tiglitom, no? Hopefully matapos ini, no? Kay amo gid na ang bilin sa ato sa presidente not only diri sa may ganang flyover kundi ang ibang pagit nga mga proyekto nga nadiskubrihan nga may mga nagka-problema ako may delay, no? Tayo din-evaluate ini nila, in-assess nila ini kasi sa ini aganan flyover. Actually hindi lang aganan flyover, no? Kundi may araw nandiri sa ibang pagit nga proyekto, pero ang aganan flyover isa sa pinakadako tagnamo sa complaint nga baton sa aton siniya nga presidente. That's why nga ini isa sa mga top priority nga tapuson santo sa mando sa aton sini nga presidente, ma'am. Okay, sige. So after that, nag-ano na ka mo? Nag-take off na ka mo da padulong sa Sunset Boulevard? Actually wala pa, no? Pero after the madiretso dito si Secretary Dizon, no? Sa pag-inspect sang ibang pa nga mga projects, no? Ongoing dito sa may area sang Sunset Boulevard, ma'am. Hindi niya pagatuan ang kwan, ang aganan flyover, kung anong ma-comment niya? Actually, already siya subong sa aganan flyover. Sa Ongka flyover? Wala dito yung isang itinerary si Secretary Dizon after the Okay, sige dyan. Sa Sunset Boulevard. Kami naman ito natin updates, may kakaroon sa pagbisita ni Secretary Dizon sa aganan flyover. Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, Junel Baclay, mga kadenan, sa paghatag sa aton sang update, no? Ang sitwasyon kung sa diin nagbisita, nag-inspeksyon si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, no? Ang pagsugo sa iya ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa padayon, pag-umpisa liwat. Pagpatapos sining aganan flyover, diri iya sabahin sang sa aganan, no? sa pagpatapos na para mangin masulhay ang traffic sa ina nga area, mga kabyanan. Ang atong siniya nga pagkuha sa mga report man from our reporters, no? From Antique and Negros Occidental, si Miriam Grace Erneta, ibaloon natin ba no? Kami ara sang si Miriam kag si JP, no? Ang mga impormasyon nga dapat nato hibaluon sa pag-abot yan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa bahin sa Antique, no? Hibaluon ta bala. Una ta si JP. Japes, good morning. Kumusta ka mo dira? Yes, Japes. It's being live kita dari Subong sa Antique Airport kung sa diin ginalauman ang pagpadulong ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang inaugurasyon sa bagong Antique Airport, particular ang mga development project na din pakilala sa Department of Transportation and Civil Aviation Authority of the Philippines. Lakit mismo sa mga balangkayan sa sining bagong edifisyo ang matutulungan the passenger terminal panahon na highway o runway sa atong sining airport at subukan para sa mga pagkakita natin sa atong pag-uso sa sining para matahong sa sining kung ilimit din ang pagkakuna para lang sa 1 square meters ang isang ang maintenance sa Subong may karaparunan na square pesos 20 square meters kaya ginakayo pa natin yung spring, no? Na hindi lang nagkabasan na sa Department of Transportation para sa sinunod na proyekto. Bakit naman dyan is being ang magkatago kada sumuman ibang pagkita ng mga pasilidad sa bagong para. Nagabot na rin sa area si Secretary Dubang Lopez ang tingitong sa Department of Transportation and Senator Loren Ligarda ang Senador Abitasan sa mga tagpatigayon kamahuman kada matapos ang iniiya na proyekto.
Gusto ko sa akin na umang madalang na matutok sa ay pagbuhat na sa Yes. Inaawin niya na rin tumagulong na itong listing para sa pagpaparasan sa Balita Issue Legal Patch sa Radyo Pilipinas. Yes, thank you very much. JP Rivas, mga kabayan nabatian, no? Ang ila pagtutukman sa pag-abot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa bahin sang Hamtik Antique, no? Kag sa airport, no? Sang Antique, mga kabayanan. Ang atong man nga pagkuha sa mga report with Miriam, no? Hibaluntog na kay Miriam ang mga iban pa nga mga balita, mga kabayanan, sa bahin sang ila sining nga pagpadulong dito sa bahin sang Antique. May mga ara nga mga events, no, sa airport nga kasadiin ang pag-inspeksyon man ni Presidente, no, sa mga infrastructure nga mga projects man sa bugo siya nga Pilipinas, no. Ang iya siniman nga pagbisita sa mga dalaguan nga mga dalaguan, mga kabayanan, nga mga infrastructure, no. Pag siya gadya mismo nga nagatutok sa sining nga mga hilikoton kag pag-inspeksyon sa amuya nga mga proyekto diri sa Pilipinas, no. Masako si Presidente from Antique going to Bacolod man siya pagkatapos ang iyas ng inspection sa bahin sang Antique. So amoy na ang kasakoon nga ginahimo sang Presidente sang Pilipinas, no, ni Presidente Bongbong Marcos. Maghatag ako na sa pila ka mga panumdum, mga kabayanan, sa atin sa niya pagbalik dugang ng mga impormasyon down Antique, and hopefully makakuha kita contact with Negros nato, no, sa Murcia, no. May ara man to nga pagpadulungan ng Presidente sa isa't pagid ka infrastructure nga proyekto sa amuya nga probinsya. Stand by. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Tapos mo? Philippine Standard Time, mga kabayanan, is 9:46 sa sinupag pangalagad. Dili sa programa Radyo o Balita Issue, kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Kung ano nato ng report sa Antique gihapon, mga kabayanan, ang kaupod ni JP sa padulong dito sa pag-cover, no, sa mga aktibidad sa Presidente. 2 activities ang iya nga gina-expect nga padulungan, mga kabayanan. Si Miriam Grace Araneta, yan, good morning. Miss B, good morning. Kayo mo ka good morning sa atin ng mga pagpalamati. Pangunaan, Miss B, ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon kag turnover sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Rice Processing System diri sa
Hamtik Multipurpose Cooperative Subungan Lunes, January 19. Ang construction misbing no sa rice processing system, isa ini misbing sa mga strategic interventions ng atong mga Department of Agriculture kaupo diri ang atong mga Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Concealment RCEP Mechanization Program para i-enhance ang efficiency sa rice production system natin misbing. Ang PhilMec natin misbing na for the information of everybody, amo ini siya ang lead agency sa pagpatuman sa ating RCEP Mechanization Program. So sa gid-aprobahan na implementing rules and regulations sa Republic Act number 11203 on rice tarification law, 50% misbing no sa rice fund o kon 5 billion pesos kada tuig sa sulod ang anong tuig halin 2019 to 2024 ang i-release o kung ipatuman sa PhilMec bilang grant in kind rice farm equipment na para sa misbing sa tillers, tractors, ang seeds, rice planters, harvesters, kag ibanta misbing no sa aton na mga eligible farmers from cooperatives kag associations kag mga local government units. So, ang yandahan ini misbing ang aton sang Republic Act number 11203 sang Republic Act 12078 kung sa ino ang RCEP Mechanization Program gin-extend ini misbing to 2031 kag ni-increase na annual budget halin sa 5 billion ka inano nga dimension naton nagsaka ini sa 9 billion pesos. So ini misbing no pinaagi sa rice processing system diri sa Hamtik ma-enhance ni ang post-harvest efficiency kag mapanubo ang rice production losses ang aton nga mga mangunguma kag isa pa misbing no sa makita no nga posible nga mga epekto sa system or rice processing system amo ang paghatag sa moderno nga pasilidad para sa milling, drying kag storage kag magluwas misbing no sa kag turnover sa inauguration sa siniman nga rice processing system pangunahan man sa aton nga presidente ang distribution sang nanungay-tuhay natin ng mga agri-fishery interventions. So currently, misbing, no, nag-ready na diriya ang aton nga area, no, ang aton kapinsan, pati man ang aton nga PSG, no, gina-ensure ang security, no, sa tanan, especially sa aton man nga presidente, kaga ginalauman misbing nga by 10:30 a.m. mag-aabot rin no, ang aton nga presidente sa Hamtik Antique misbing. Dira sa area mo yan, bali may mga ara na nga mga local officials. Expected giban si Secretary ako si Senator Ligarda sa airport. So panos din wala pa kita diri na nakita nga pila ka mga opisyal dito ang ato na first event meeting no dito sa may San Jose. So ginalauman nato misbing nga iba nga mga local officials nato magapadulong diri right after sang event natin nga dito sa San Jose. At ang ari diri sa misbing no pila sa mga opisyal si Regional Executive Director Daris Arpia sang aton nga DA Region 6 kag iban pagin no nga mga presidente sa aton mga cooperatives and associations diri sa Antique misbing. Sige yan. Halong ka mo ni JP? Yes. Report gikan diri sa Hamtik Antique para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, Miriam, Grace Aranyata, mga kabyanan, sa report kag sa situationer, no? Ginaulat ang pag-abot sa presidente sa bahin sang Hamtik kag San Jose Antique. Siyempre pa, sa yaso ni karon sa hapon nga pagpadulong man sa Negros Occidental ang pag-expect man sa mga mga Negrense, no, nga mag-abot ba dito sa ila sa iyang area si Presidente Bongbong Marcos Jr. mga kabyanan. I have 4 minutes mga kabiyanan sa ato sining pagpangalaga. Diri na lang guro ako anay kutob ang ato sining pag-expectar sa paghatag sa mga reports sa aton sining mga kaupod no sa production. Ang ila sining mga reports mga kabiyanan makita ninyo na sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. So do stand by kamo kag mag-tan-aw no sa mga dugang nga mga detalye, mga balita sa amon sining Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo.
Ang yara sa field naton nga mga kaupdanan from ungka o kung sa aganan flyover kaina si Janelle Baclay sa ila naman sa nga pag upod no sa bahin sang Department of Public Works and Highways sa pagabot niya dari ni Secretary Vince Dizon. And also sa bahin naman sang pagabot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Antique, si JP Hervas, kag si Miriam Grace Erenieta sa bahin sang Negros Occidental. Sa bahin sang Negros Occidental, si Paul Tarosa and Mary Hope Torrichante. Dali na ang anay ko ako mga kabiyanan sa tusing pagpangalaga sa ngalan iyan ni JP Hervas, ang regular anchor ninyo sa sininga programa. Sa mga partners ko naman sa Technical Science Studio, Alan Defante, sa bahin sa transmitter si Rochelle Jones Hotahero. Pilipinas, salamat ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo